Ano ang tunay na kahulugan ng Mesiyas o Masya? Sa paniniwala ng Katolisismo, ang Mesiyas ay tuwirang iniuugnay kay Jesus, na kinikilalang nag-iisang tagapagligtas at anak ng Diyos. Madalas na binabanggit ang Mateo Kapitulo 16 versikulo 16 kung saan sinabi ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Gayon din ang Juan Kapitulo 20 versikulo 31 na nagsasaad na ang layunin ng pananampalataya ay upang maniwala na si Jesus ang Kristo. Sa ganitong pagtingin, ang Kristo ay hindi lamang isang titulo kundi isang natatanging pagkakakilanlan na naglalarawan sa banal na kalikasan ni Jesus at sa kanyang papel sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gayunman, upang maging malinaw ang usapin, mahalagang balikan ang orihinal na gamit ng salitang Mesiyas sa mga kasulatang Hebreo. Ang salitang Masyak ay nangangahulugang pinahiran, at ito ay ginagamit para sa mga taong itinalaga sa isang tiyak na tungkulin. Sa unang Samuel Kapitulo 10 versikulo 1, si Saul ay pinahiran bilang hari, at sa ikalawang Samuel Kapitulo 22 versikulo 51, si David ay tinukoy bilang pinahiran ng Panginoon. Maging ang matataas na saserdote ay tinawag din na pinahiran, gaya ng mababasa sa Levitico Kapitulo 4 versikulo 3. Ang mga talatang ito ay malinaw na nagpapakita na ang Masyak ay hindi tumutukoy sa isang banal na nilalang, kundi sa isang taong hiniram para sa isang misyon sa pamayanan ng Israel. Ang maling pagkaunawa ay nagsisimula kapag ang ganitong titulo ay binibigyan ng kahulugang lampas sa orihinal nitong gamit. Sa pagdaan ng panahon, lalo na noong ang Israel ay dumanas ng pananakop at pang-aapi, unti-unting nabuo ang pag-asang darating ang isang hinaharap na pinunong magbabalik ng katarungan at kaayusan. Nang isalin sa wikang Griego ang mga kasulatang Hebreo, ang salitang Masyak ay naging Christos, na ang kahulugan ay nanatiling pinahiran. Ito ay salin ng salita, hindi bagong pangalan. Sa mga unang pamayanang Kristiyano, ang tawag na Jesus Christos ay nangangahulugang si Jesus ang pinahiran, hindi isang apelyido o hiwalay na pangalan. Sa kalaunan, nang kumalat ang Kristyanismo at pumasok sa wikang Latin at Ingles, ang Kristo ay unti-unting itinuring bilang pangalan at hindi na bilang titulo, at dito nagsimulang magbago ang pananaw ng marami. Mula sa pananaw ng Islam, ang paglilinaw na ito ay napakahalaga upang mapanatili ang dalisay na paniniwala sa iisang Diyos. Sa Quran, kinikilala si Jesus bilang isa anak ni Maryam at bilang Almasi o ang Mesiyas, gaya ng binanggit sa Quran. Gayunman, malinaw ding itinakda sa sura, na si Jesus ay hindi Diyos at hindi anak ng Diyos, kundi isang sugo na pinarangalan at pinili. Sa ganitong pag-unawa, ang pagiging Mesiyas ni Jesus ay tumutukoy sa kanyang misyon at tungkulin para sa mga anak ni Israel, hindi sa kanyang kalikasan bilang banal na nilalang. Ang Islam ay nananatiling tapat sa diwa na ang lahat ng propeta ay mga tao na tumanggap ng patnubay, at hindi sinasamba. Kapag ang isang salitang ginamit noon para sa maraming pinuno at lingkod ng Diyos ay naging natatanging pangalan para sa iisang individual, nagbabago ang direksyon ng pananampalataya. Ang diin ay lumilipat mula sa mensaheng dala ng propeta tungo sa pagtingin sa kanya bilang sentro ng pagsamba. Dito nagiging mahalaga ang malinaw at masusing pag-aaral ng kasaysayan ng paniniwala upang maituwid ang mga pagkaunawang lumayo sa orihinal na diwa ng salita. Sa kabuuan, hinihikayat ang mga manunood at tagapakinig na pakinggan at pagnilayan ang presentasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan. Ang paglilinaw sa kahulugan ng Mesiyas ay hindi pag-atake sa pananampalataya, kundi isang paanyaya na ibalik ang pag-unawa sa mas malinaw, makasaysayan, at makatuwirang pananaw na nagbibigay galang sa Diyos at sa mga propetang kanyang isinugo.